Pagsapit ng Biyernes ng gabi ay nag-flight na sila patungong Maldives para sa outing nila. Gusto naman nilang mag-out of the country, lalo na't ito ang unang beses na mag-out of the country ang mag-asawa simula ng ikasal ang mga to. Naka-private plane sila para hindi na nila kailangan maghintay ng 2 oras sa airport, lalo na't buntis pa si Lian. Senior citizen na rin si Elsa. Habang kumakain sila ay nagkakwentuhan at nagtatawanan na naman sila. Hahanap ako ng foreigner doon para sa'yo, Lola. Ikaw na munang ihanap ko bago ako. Pangasar na naman ni Paloma kay Elsa na tumatawa lang sa mga biro nito. Ikaw dapat ang maunang maghanap para sa'yo. Masyado na akong matanda. Unahin mong sarili mo. Sagot naman ni Elsa. Generous ako, Lola, kaya dapat mas maunang nakakatanda sa akin. Kaya hanapan kita. Marami pa akong taon para hanapin kung magiging dawan ko. Pero ikaw, Lola, halos bilang na lang din ang taon mo. Hirit pa ni Paloma. Napaubo na lang si Elsa sa sobrang katatawa dahil kay Paloma. Ikaw talagang bata ka, kung ano-ano na lang ang pumapasok sa isip mo. Ani ni Elsa habang umuubo. Tumatawa lang naman si Paloma. Suko ka na, Lola? Pikon talo. Aniya pa. La, dahan-dahan po't baka mamaya sa sobrang tawa niyo, bigla kang umiyak. Pag-awat ni Lian dahil kanina pa tawa ng tawa ang lola niya. Ate, tama na muna, baka managinip si Lola niyan. Sad naman ni Santino. Pinapasaya ko lang si Lola. Mahirap kayong maiwan na mag-isa sa bahay tapos wala kang kausap. Kahit nasabihin natin na may personal nurse siya. Hindi naman sila madalas mag-usap ng dalawa. Sagot ni Paloma. Pero, pahinga na muna tayo, Lola. Hanap tayo na makakadate natin. Lugi tayo sa dalawang to eh. Aniya sa katinignan ang mag-asawa. Umiinom naman ng tubig si Elsa nang matapos na siyang kumain. O sige, ihahanap din kita. Unahan na lang tayo ha. Mapanghamon namang wika ni Elsa ang ikinatawa ni Paloma. Sige po, Lola, sagot niya. Nang matapos silang kumain ay pumasok na sila sa kanilang mga higaan. Nakayakap na si Lian sa asawa niya habang malalim ang iniisip. Nang tignan ni Santino ang asawa niya ay mulat pa rin ang mga mata nito. Akala niya nakatulog na si Lian. May iniisip ka ba? Tanong ni Santino. Humigpit ang pagkakayakap ni Lian. Ilang segundo pa ang lumipas bago to sumagot. Iniisip ko lang ang pamilya niyo ni Ate Paloma. Hindi ba talaga nila inalam ang kalagayan yung dalawa? Kahit nasabihin natin na sa tamang edad na kayo, pamilya pa rin kayo. Ayaw din sa akin ng mommy mo dahil minsan niya na akong pinuntahan sa office ko. Sa tingin mo ba, magkakasundo pa rin kami ng mommy mo? Tatanggapin niya bang mga magiging anak natin? Wika ni Lian dahil yun ang gumugulo sa isip niya. Naramdaman ni Lian ang paghigpit ng pagkakayakap ni Santino sa kanya. Huwag mo na munang alalahanin yun. Siguro sa ngayon hindi pa niya tayo matatanggap, pero lilipas din ang panahon. Marami ring magbabago. Umaasa kung darating din ang panahon na matatanggap niya tayo nang hindi natin kailangang ipagsisikan ang sarili natin sa kanya. Kung sakali man hindi niya tayo magawang tanggapin at magiging mga anak natin, nandito naman kami ni Ate Paloma para sa inyo. Hindi namin kayo pababayaan. Yan ang tandaan mo palagi. Tumango na lang si Lian. Iniisip ko lang na mas magiging masaya ka kaya kapag kasama niyo rin sila. Niluwagan ni Santino ang pagkakayakap niya sa asawa para makita niya ito. Nagsalubong naman ang mga mata nila. Huwag mo kong alalahanin. I'm fine, love. Huwag mong isipin ang pamilya ko dahil kontento na ako sa'yo sa magiging anak natin. Ikaw ba, magiging masaya ka rin ba kapag kasama mo't kasundo mo ang pamilya mo? Natahimik naman si Lian. So stop thinking about my family. Masaya na ako. Hindi ba minsan mas magandang i-cut off ang pamilya for your peace of mind? Kung sarili na lang nilang iniisip nila, hindi na worth it yung magstay ka dahil lang sa pamilya mo sila. Kung dumating man ang araw na magbago sila at isipin pa rin nilang nararamdaman mo, wala namang problema kung tatanggapin ulit nila sila, hindi ba? Dagdag pa ni Santino. Gumiti naman si Lian. Nang makaramdam na sila ng antok ay natulog na sila. Pagdating nila sa Maldives ay dumiretso na sila sa hotel kung saan sila nakapag-book bago pa man sila nag-flight. Nagpahinga na muna sila sa loob ng mga sarili nilang kwarto. 3-bedroom ang kinuha nilang kwarto. Isa para sa kanilang mag-asawa at isa naman para kay Paloma at Elsa. Habang tulog si Lian, ay nagluluto naman na si Santino at Paloma. Nagpapahinga naman sa sofa si Elsa. Kumusta nga pala yung check-up ni Lian? Is everything fine? Tanong ni Paloma habang siya yung naghihiwa ng mga rekado. Okay naman lahat, tanging sagot ni Santino na siyang nakaharap sa gas stove. Mabuti naman kung ganun. I'm so excited to see her. Wika ni Paloma, bakas ang excitement sa tinig niya. Dahil magkakaroon na siya ng pamangkin.
Alam mo sana dati mo pa ako binigyan ng pamangkin eh. Nakaka-excite pala kapag may maliit sa bahay. Sad pa ni Paloma. Alam mo si Bianca ang girlfriend ko noon. She's not yet ready to have our own family. Hindi bali na lang pala. Na-realize kung kayo naman palang maghintay na magkaroon ng pamangkin. Si Lian lang ang tatanggapin kong magiging sister-in-law. Kapag naghiwalay kayong dalawa ni Lian, ang kikilalanin kong kapatid at hindi ikaw. Pagbabawi ni Paloma sa sinabi niya, natawa at napapailing na lang si Santino habang naghahalo. Paano kung nabuntis ko nga noon si Bianca? Tatanggapin mo pa rin ba yung magiging pamangkin mo sa kanya? Pagbibiro ni Santino, inis naman siyang nilingon ni Paloma. Iniisip mo pa rin ba siya? Are you still dreaming to have your own family with her? Inis niyang wika. Relax, we're just joking here. Natatawang saad ni Santino pero inirapan siya ni Paloma. Ayaw ko na marinig ang pangalan ng babaeng yun na galing sa bibig mo. Paduduguin ko talagang mga labi mo, pagbabanta niya. Palihim na lang na tumawa si Santino saka ipinagpatuloy ang pagluluto niya. Nang matapos silang magluto ay nagising na rin si Lian. Mabilis siyang mapagod at antukin dahil sa pagbubuntis niya. Kain na tayo love bago tayo lumabas. Wika ni Santino saka inalarangin makaupo ang asawa niya. Nagsimula naman silang kumain. Makalipas ang isang oras, bumaba na silang lahat. Si Paloma umaalalay kay Elsa. Wow, it's so good! Sigaw ni Paloma na sumalubong sa kanilang hangin mula sa karagatan. Naramdaman na rin niya ang buhangin sa mga paa niya. Ang ganda, hindi ba Lola? Baling to kay Elsa na namamangha na rin sa mga nakikita. Maganda nga apo, ito ang unang beses ko na makalabas ng bansa. Ganito palang pakiramdam, natutuwang wika ni Elsa. Gumiti na lang si Paloma dahil alam niya naman ang kalagayan ni Lian at ang lola nito. Umaasa lang sila noon sa ama ni Lian, kaya wala silang kakayahan na mag-out of the country. Huwag kang mag-alala, Lola. Mapapadalas ang pag-out of the country natin, kaya ikaw na lang ang magsasawa. Wika ni Paloma. Naupo na si Lian sa Santino sa lounge habang nasa gilid lang nila si Paloma at Elsa. Nagpaalam naman muna si Elsa na mag-jeer. Sasamahan sana siya ni Paloma pero hindi na pumayag si Elsa. Kaya hinayaan na lang muna nila ito. Nakangiting pinagmasdan ni Lian ng napakagandang karagatan. Nalalanghap na din nila ang maalat na hangin. It's so beautiful here. Para siya isang paraiso. Namamangha niyang wika. Napangiti naman si Santino. Masaya na nagustuhan ng asawa niyang lugar na napili nila. Is this your first time too? Tanong ni Santino na ikinatango ni Lian. First time kong mag-out of the country para mag-relax. Umaalis ako ng bansa before dahil may inuutos sa akin si Daddy pero hindi para mag-relax. Sagot niya. Kapag hindi tayo masyadong busy, let's try another country naman. Saan mo gusto sumunod na pumunta? I-enjoy muna natin habang wala pang mga anak natin dahil kapag nanganak ka na, matatagalan na ulit bago tayo maka-out of the country. Base kasi sa mga na-research ko online, hindi pa pwedeng ilabas-labas ang mga sanggol. Ayaw ko rin na mabinat ka kaya enjoy na muna natin yung tayong dalawa pa lang ang meron. Napatingin si Lian sa asawa niya. Ang mga tingin niyang tila punong-puno ng pagmamahal para kay Santino. Nagsisearch ka online about motherhood? Tanong niya, tinignan naman siya ni Santino saka tungumiti at tumango. Nagsisearch ako about pregnancy, about sa hormones ng mga babae, about everything. Gusto kitang maintindihan, gusto kong maintindihan ng mga pagbabago mo, lalo na ngayong buntis ka at lalo na kapag nanganak ka. Ang sabi nila, nagiging mainitin ang ulo ng mga babae after giving birth. Gusto kong maintindihan love para hindi mo maramdaman na para bang may nagbago sa hormones mo. Hindi mo maramdaman na para kang bagong panganak. Gusto kong maramdaman mo at makita mong hindi ka nag-iisa. Sagot ni Santino. Napangiti si Lian sa kanyang hinaplos ang pisngi ng asawa niya. Thank you so much for everything. Salamat dahil ikaw ang patunay na walang pinipiling oras ng pag-ibig. Alam mong galing ako sa long-term relationship pero dahil sa'yo, hindi ko masyadong naramdaman ng sakit ng pagiging broken-hearted. I can't thank you enough. Sinserong saad ni Lian. Matamis namang ngumiti si Santino sa kanya. Hinawakan ni Santino ang kamay ni Lian na nasa pisngi niya. You don't need to thank me dahil ikaw din ang dahilan kung bakit ako nakaalis sa madilim kong buhay. Napapikit na lang si Lian nang halikan siya ni Santino sa noo. Niyakap ni Santino ang asawa niya sa kanila pinagmasdan ng pag-alo ng dagat. Lola, sino yan? Tanong ni Paloma. Napalingon naman ang mag-asawa kay Elsa. Umalis si Lian sa mga bisig ni Santino sa kanya kunot na tinignan ang lola niya na may kasamang lalaki. Talagang nakaangkla pang mga kamay nito sa binata. Natatawa naman si Paloma habang nakatingin kay Elsa. Ang bilis mo namang nakahanap, Lola. Ang galing mo ring mamili ha.
You have a taste, wika ni Paloma saka to kumindat. Nakikinig at nakatingin lang naman ang mag-asawa dahil ito naman talaga ang biruan ng dalawa bago pa man sila mag-flight. Hindi naman ito para sa akin, iha. Hinanap ko siya para sa'yo, anas naman ni Elsa. Na walang mangangiti ni Paloma habang natatawa naman ang mag-asawa. Hindi talaga sila natatapos sa mga biruan nila, ani ni Santino. Lola, we're just joking, right? Ani ni Paloma pero umiling si Elsa. Lumapit pa sila kay Paloma. Tinignan ni Paloma ang lalaki at matamis nung nakangiti sa kanya. Napangiwi na lang siya. Gwapo naman yung lalaki, matangkad, maputi dahil ibang lahi. Ang pangalan niya ay James. From New York, businessman din, single. Wala kang sabit dito, iha. Pinili ko na yung alam kong babagay sa'yo at alam kong magugustuhan mo rin. Saad ni Elsa. Peki lang na tumawa si Paloma, nahihiya sa lalaking kasama ni Elsa. Lola naman, pinapahiya mo ko. Natatawa niyang wika. Mas lalo siyang natawa dahil talagang sineryoso ni Elsa ang biruan nilang dalawa. May pumapasok na rin sa isip niya para makaganti siya pero ini-imagine pa lang niya natatawa na lang siya. Dire-diretsong pagtawa ni Paloma hanggang sa napagod siya. Excuse me, I'm sorry. Aniya habang patuloy na tumatawa. Anyway, iho, this is my granddaughter. Her name is Paloma Villafuerte. Single and she's ready to mingle now. She's 30 years old and if you're looking a girlfriend, she's available. Wika ni Elsa kay James na katabi niya. Lola! Sigaw ni Paloma habang nalalaki ang mga mata niya. Lumapit naman kay Paloma si James sa pinandilatan na naman ni Paloma si Elsa. Pero tumatawa lang si Elsa. Hi, nice to meet you, Paloma. You have a beautiful name like you. My name is James and if you're available later, we can have dinner together. Don't worry, may treat. Nakangiti saad ni James. Ngumiti na lang din si Paloma sa katinanggap ang nakalahad na kamay ni James. Nang umalis si Elsa ay nalalaki ang mga mata ni Paloma. Seryoso ba talagang iiwan siya nito kasamang lalaki hindi niya naman kilala? Natatawa at napapailing na lang si Santino at Lian. Hinayaan na lang nila ang dalawa sa mga biruan nila. Sumama na lang muna si Paloma kay James, total wala lang din naman siyang kasama. Kumakain lang sila. Makalipas ang halos 2 oras ay bumalik naman si Paloma. May kasama pa nitong lalaki pero hindi na si James. Hi Lola! Malakas na wika ni Paloma. Nakangiti ito na tila ba ng aasar. Napatingin naman si Elsa sa kanya at nang makita niyang kasama nito ay natawa na lang siya. Napasa po si Elsa sa noon niya habang tumatawa. May edad ng kasamang lalaki ni Paloma at alam naman nilang pang-aasar din ito kay Elsa bilang ganti. Iha, Lola ang bilis mo kanina eh. Hindi pa nga ako nakakapag-ready may nahanap ka na kagad. It's payback time. Aniya saka siya lumapit kay Elsa. Sir, this is my grandma. Her name is Elsa. And if you're looking for a date today, you can be forever my grandma's available. Isn't she pretty? Wika na Paloma sa matanda. Nakatitig naman ng matandang lalaki kay Elsa. Of course, she's pretty. Sagot naman ito at napapakagat na lang sa labi si Lian para pigilan ang paghagalpak niya ng tawa. Habang nakatingin kay Paloma at sa lola niya na walang katapusan ng mga biruan nila sa isa't isa. Hi, my name is William. Nice to meet you, Elsa. So your granddaughter came to me and told me that you wanted a date. I agreed because I'm looking for a date too. I'm with my kids, with their family. My wife died 5 years ago and I haven't dated again since then. Can you be my date tonight? Wika ng lalaki saka inilahad ang kamay kay Elsa. Pigil naman ang tawa ni Paloma pero gusto niya na talaga na tumawa ng malakas. Natatawa siya sa itsura ni Elsa. Alam niyang nahihiya pa rin ito dahil ganyan din ang naramdaman ni Paloma kanina. Kailan ba sila titigil? Naiiling na saad ni Lian pero natutuwa siya dahil nakikita niyang masaya at tumatawa na para bang wala nang bukas. Ang lola niya. Masaya sila sa lahat ng mga post nila. Pinost din ito ni Paloma sa FB niya para silang isang happy family. Nakita naman yun lahat ni Sonia habang nasasala siya ng bahay nila at nagbabrowse sa FB niya. Napapatitig na lang siya sa picture ng mga anak niyang nasa Maldives. May mga video pang mga to at maririnig mo talagang mga tawanan nila. Nakikita niya na rin ang malalaking ngiti ng mga anak niya na ipinagkait ng mga ito sa kanya ng maraming taon. Hindi maiwasan ni Sonia na hindi mainggit dahil hindi silang kasama ng dalawa nilang anak para mag-out of the country. Wala siyang magawa kundi mag-scroll na lang sa bawat picture at bawat video ng mga ito. Isang malalim na buntong hining ang pinakawalan niya. Nilapag niya sa lamesa ang phone niya. Tila ba bigla siyang nawalan ng gana na mag-browse sa social media niya. Samantala naman, sabay-sabay na silang kumain. Napakaraming pagkain ang in-order ni Paloma. Kahit na 4 lang naman sila,
Umorder din siya ng mga prutas para kay Lian. Hindi niya na in-order ang mga pagkain na bawal kay Lian nang sa ganun ay iisa lang ang kakainin nilang lahat. Lola, tutulungan na kita mamayang mamili ng isusuot mo ha? Saan ba kayo magkikita ng date mo? Wika naman ni Paloma. Ikaw talaga, Iha. Saad na lang ni Elsa. Suko na ha, Lola? Mapang-asar pa ring wika ni Paloma. Sino ba may sabi sa'yo na susuko na ako? Gusto mo bang dagdagan ko pa ang date mo? Nangaasar ding wika ni Elsa. Lola naman, huwag mo namang ipahalata na naghahaman tayo sa lalaki. Ani ni Paloma saka to humagalpak ng tawa. Sumasali na lang din ang mag-asawa sa tawanan ng mga ito. Pagkatapos nilang kumain ng tanghalian, ibumalik na muna sila sa hotel dahil masyadong mainit pa. Inaantok din si Lian kaya natulog na muna to. Nasa tabi niya lang naman si Santino na tinitignan din naman ang mga picture nila sa post ng ate niya. Napapangiti na lang siya dahil pareho na silang masaya ng ate niya after ng mga breakups nila. Natatawa siya habang pinapanood niyang mga video nila. Kitang-kita niya rin ang sobrang pagtawa ng asawa niya na halos hindi na ito makahinga ng maayos. Napapailing na lang siya. Kung meron man siyang hihiniling ngayon, yun ay yung matanggap na ng kanilang ina si Lian. Lian don't deserve the hate. Nang matapos siyang tignan ng mga pictures ay tinignan niyang asawa niyang mahimbing nang natutulog. Ibinaba niyang phone niya sa kanya niyakap ang asawa niya at natulog na rin muna. Pagsapit ng hapon ay naglakad-lakad lang sila sa buhanginan and they tried the Champagne Pavilion. Umorder na sila ng kakainin nila. Nakaredy naman ng sofa kung saan malaya nilang makikita ang paglubog ng araw. Binalot ng kulay kahelang buong paligid nila dahil sa papalubog na araw. I like their champagne here. The best. Papuri ni Paloma sa na-order niyang alak. Ilang minuto lang ang lumipas ay dumating na rin si James at nilapitan nito si Paloma. Sumama na lang si Paloma dahil ayaw niya namang ipahiya ang binata. Gusto niya rin naman itong kasama pero hindi pang habang buhay. Ilang minuto lang ang lumipas nang dumating na rin ang kadate ni Elsa. Tumatawa lang si Lian habang pinapanood ang lola niya. Inaasar na rin sila ng mga anak ni William. Let's enjoy our date too, love. We have each other pero sa kanilang dalawa tayo palagi nakatingin. Ani ni Santino, ibinalik naman ni Lian ang atensyon niya sa asawa niya and they enjoy the view and foods. Inihilig ni Lian ang ulo niya sa balikat ng asawa niya. Hinihiling na sana hindi na matapos ang araw, na sana ganito na lang sila palagi. Walang iniisip na problema. Ini-imagine niya rin ang magiging buhay nilang mag-asawa kapag dumating na sa buhay nilang kambal nila. Excited na siyang makasama rin ang mga ito sa bawat pag-out of the country nila. Excited na siyang makitang bawat milestone na magiging anak nila. Kung sakaling hindi ako mahirap manganak, ilang anak ang gusto mo? Tanong ni Lian. Nananatiling na sa papalubog na araw ang paningin niya. Napapaisip naman si Santino kung hindi ka hirap manganak, tama na sa akin ang 4. 2 lalaki at 2 babae. Sagot niya naman, iniisip naman ni Lian kung kaya niya ba yon pero kapag naisip niyang happy big family sila para bang na-excite na siya. I promise to them that I'll be the best mom. Ani yan ikinangiti ni Santino sa kanya hinalikan sa ibabaw ng ulong asawa niya. And I will be the best dad for them. Wika niya naman, nakangiti nitong pinanood ang papalubog na araw. Hanggang sa unti-unti nang dumidilim ang paligid nila, lalong gumandang paligid. Dahil sa napakaraming lights, unti-unti na ring lumalamig ang simoy ng hangin. Pagsapit ng dinner ay hinanap na nila si Paloma at si Elsa dahil hindi pa rin bumabalik ang mga to simula nang umalis sila. Sa lawak ng lugar na to, sa tingin mo ba mahanap natin sila? Ani ni Lian. Naupo na muna ito dahil mabilis na siyang mapagod. Sa tingin ko bumalik na lang tayo sa restaurant. Nasabi naman natin sa kanila kung saan tayo mag-dinner. Ani ni Santino saka sila naglakad pabalik sa restaurant. Pagbalik nila doon ay nandun na si Paloma at Elsa na magkasama. Nagtatawanan ang mga to habang nagkwekwentuhan. Lola, Ate Paloma, agaw atensyon ni Lian. Napalingon naman sa kanyang dalawa. Saan ba kayo galing? Kanina pa namin kayo hinahanap, wika ni Paloma. Kami ang kanina pa kayo hinahanap. Saan ba kayo galing? Saad ni Lian saka sila naupo. Hindi ba at napag-usapan na natin kung saan tayo magdi-dinner? Dito na kami dumiretso ni Lola na makita kami kanina sa dalampasigan. Anas ni Paloma. Napapatango na lang si Lian. Tumawag naman na si Santino ng waiter para sa order nila. Marami na nakain si Lian sa lunch nila pero tila ba gutom na naman siya ngayon. Kumusta naman ang mga date ninyo? Mukhang ang sasaya niyo ha? Saad ni Santino habang naghihintay sila ng pagkain nila. Okay naman ang date ko. Siyang gumasa sa lahat ng mga nadaanan naming kainan. Sinama niya rin ako kanina sa yate na narentahan niya. Akala ko nga itatapon niya lang ako sa beach eh. Pero he's fine. He's good. Nag-enjoy naman ako. Thanks to you, Lola. Ang galing mo pumili. Nakangiting kwento ni Paloma.
Ako pa ba, apo? Hindi ako pipili ng hindi papasok sa standards mo. Sagot naman ni Elsa. Ikaw naman, Lola, kamustang date mo? Tanong naman ni Lian. Nauna naman ang ngiti ni Elsa kaya inasar na naman siya ni Paloma. Masaya na lang silang nagtawanan. Ipinakilala niya sa akin ang mga anak niya, ang mga apo niya. Masayang pamilya nila na magkakasundo silang lahat. Sinama niya ako sa early dinner nila. Masaya naman siya kasama ang mga anak at apo niya. Sagot naman ni Elsa. Nakangiti lang naman si Lian habang nakikinig sa lola niya. Bakit nga ba hindi niya naisipang ireto ito noon? Siguro baka nagkaroon pa ng asawang lola niya pero hindi niya na yun naisip dahil pressure pa siya sa pamilya ng daddy niya. Naku lola ha, ingat ka. Baka masundan niya si Lian. Pang-aasar ni Paloma saka tumawa. Ikaw talagang bata ka, kung ano-ano na lang ang pinagsasabi mo. Natatawa na lang ding wika ni Elsa. Masaya silang kumain ng dinner. Panandalian nilang kinalimutan ng buhay nila sa Pilipinas. Kung pwede lang, gusto nilang tumigil na munang mundo para sa kanila.